Sa unang pagkakataon na isang Pangulo ng Pilipinas ang humarap sa Australian Parliament, nagpasalamat po si Pangulong Bongbong Marcos sa kaalyadong bansa para sa suporta nito sa issue sa West Philippine Sea. At mula po sa Australia, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, sa address nga ng Pangulo sa Australian Parliament kanina, sumentro ito hindi lamang sa pinatatag na relasyon ng Pilipinas at Australia, kundi pati na rin sa nagaganap na sigalot sa West Philippine Sea. Sa kanyang address sa harap ng mga lider ng Australia, labis ang pasasalamat ng Pangulo sa pag-imbita sa kanya para maging panauhin ng gobyerno ng Australia. Mahalaga raw ang papel na ginagampanan ng Australia, kaya naman sabi ng Pangulo na dapat hadlangan ng Pilipinas at Australia ang mga aksyon na malinaw na sumisira sa rule of law, kasabay ang paghingi ng suporta sa mga hinaharap na hamon ng Indo-Pacific region. Tiniyak ng Pangulo na nananatili siyang matatag sa pagdepensa ng soberenya ng Pilipinas, kasabay ang pasalamat sa Australia sa suporta nito sa gitna ng tensyon dahil sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea at South China Sea. Dapat daw magtulungan ng isa't isa upang pangalagaan ang kapayapaan na ipinaglaban ng dalawang bansa sa nagdaang digmaan. Narito ang pahayag ng Pangulo. For the Philippines, Australia plays a crucial role as one of only two partners with the Philippines with which the Philippines has a visiting forces agreement. We must uphold, preserve, and defend the unified and universal character of the United Nations Convention on the Law of the Sea as the Constitution of the Oceans. On behalf of the Filipino people, I thank you, Australia, for standing with the Republic of the Philippines. Importantly, they spark meaningful connections. Sa kanyang talumpati, inihayag din ni Marcos ang posibilidad na mas payubungin pa ang ating kalakalan sa Australia. Hindi rin daw maisasantabi ang kahalagaan ng Australia sa Indo-Pacific at sa maasang suporta nito sa ASEAN. Makasaysayan ng address ng Pangulo sa joint sitting ng Australian Parliament, kung saan dati na rin nagtalumpati sina dating US President George W. Bush, Barack Obama, Chinese President Xi Jinping at iba pa. Sabi ng Pangulo na 3 kasunduan nga ang pipirmahan sa pagtungo niya sa kabisera ng Australia, at matapos ang pagsalita sa joint sitting ng Parliament, isinagawa rin ni Marcos at Prime Minister Albanese ang joint statement para muling kilalanin ang matatag at estratehikong relasyon ng dalawang bansa. Inanunsyo rin ng mga lider ang bagong Memoranda of Understanding para sa mga prioridad ng ating strategic partnership, kasama ng Enhanced Maritime Cooperation para mapalakas ang umiiral na civil defense maritime commitments, cyber and critical technology upang patatagin ang kakayahan laban sa cyber attacks at magkaroon ng kooperasyon sa digital economy, at ang kooperasyon sa pagitan ng ating National Competition Commissions para mapalakas ang epektibong batas at pulisiya sa larangang ito. Kahapon dumating ng Canberra ang Pangulo at First Lady Liza Araneta Marcos, at isang hapunan nga dinaluhan nila na hosted ni Prime Minister Anthony Albanese at partner na si Jody Haydon. At Connie, batay nga sa schedule na inihayag ng Department of Foreign Affairs, ay inaasahang babalik din ngayong araw na ito ang Pangulo sa Pilipinas dahil nga sa iba pang mahalagang meeting at gawain na kanyang gagawin dyan sa Pilipinas. Pero inaasahan ding babalik ang Pangulo dito sa Australia matapos lamang ang ilang araw dahil dadalaw din siya sa special summit ng ASEAN-Australia sa March 4 hanggang 6. At sa ngayon ay walang ikinasa na Philcom or Filipino Community Event doon sa kabisera sa Canberra, sapagkat inaasahang dito sa Melbourne gaganapin yung Filipino community, kung saan nga mas marami ring nakatira na mga Pilipino sa bansang ito ng Australia. At mula nga dito sa Melbourne, sa Australia, ako si Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Ian Cruz. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.